ngayong araw. Bahay na isinangla, may iba na palang nakatira. Sangla-tira modus, bagong design ng mga mambubudol. Sabi ko, pwede ba tingnan natin para makita kung gaano kalaki ang bahay? Sabi niya, hindi pwede, baka makasuhan ka pa. Mag-ingat sa mga kawatang online seller dahil baka ang pangalan at mukha mo gamitin para manloko ng ibang tao. May nag-message po sa akin na scammer nga daw po ako, ibalik ko daw yung pera nila, na-scam daw sila ng gantong halaga. Huwag magpabiktima, dapat laging budol alert. Kung minsan, padalos-dalos tayo sa pagdidesisyon. Hype na hype, ika nga. Huwag ganon, dahil magiging lapitin tayo ng mga kawatang. Mag-ingat sa pagbibigay ng pera, lalo na sa mga hindi kakilala. Okay lang maging tamang hinala, kesa naman maging huli na ang lahat. Kaya dapat laging budol alert. Pangarap ng marami ang magkaroon ng sariling bahay. Pinagpapaguran para magkaroon ng masisilungan. Ang kaso, meron ng budol dyan at ang tawag ay sangla-tira. Ano ba yon, Nikki? Ipaliwanag mo. So tulad nga ng konsepto ng pagsanla, ang sinasanla sa sanla-tira ay bahay, Okay. matitirhan. So anong budol dun? Eh yun lang, kapag yung sinasanla sa iyong bahay ay naisanla na pala sa iba at patuloy pang sinasanla sa iba. Racket talaga. Due date na ng renta sa inuupahang apartment ni Aiza. Matapos ang 6 na taon, ubos na ngayon ang pera niya sa bulsa. Kaya anumang oras, pwede na umano silang palayasin ng may-ari. Ang hapunan nila ng kanyang mag-anak, eto, tira-tirang gulay mula sa hindi nabenta niyang paninda. Inihalo na lang sa tinubigang kanin. Ubos na rin kasi ang gas sa kala nila. Kung babalikan ng nakalipas na 1 buwan, hindi niya raw aakalaing aabot sila sa puntong ito. Tulad ng marami, inaasam din ni Aiza na magkaroon ng sarili niyang bahay. Nabuo ang kanyang paniwalang abot kamay na niya ito nang makilala niya si Raquel Chu na nagsasangla raw ng bahay. So sabi niya sa akin, gusto mo makita ang bahay? Sabi ko, oo po. Madali lang daw magkabahay, sabi ni Mrs. Chu. Isasangla raw kay Aiza ang bahay sa loob ng 3 taon. Pwede raw itong tirahan ni Aiza at ng pamilya niya. Kapag naremata o hindi nakabayad si Mrs. Chu, sa kanya na ang bahay at lote. Ganun kadali. Sabi niya sa akin na, example, 200,000 ang alok sa bahay. Kukunin ko yung bahay, tapos pagbigay ako ng pera, titirahan ko yun na hindi mabawasan ang pera ko, hindi ako nag-uupa. Yan, natira yun ang sabi niya sa akin. Inalok niya sa akin ng 300,000. Mayo nitong taon nang makita ni Aiza ang sinasanglang bahay. Pero pagdating doon, may something fishy na agad siyang napuna. Nung pumunta kami, bulungan lang yung usapan namin. Sabi na, huwag kang maingay. Hindi tayo pwede umakyat dyan kasi may mga gamit na dyan. Sabi ko, pwede ba tingnan natin para makita kung gaano kalaki ang bahay? Sabi niya, hindi pwede, baka makasuhan ka pa. Dinedma lang ito ni Aiza. May pangako rin kasi si Mrs. Chu na paggagawan siya ng sari-sari store sa bahay, pandagdag sa kanyang kinikita. At makalilipat din naman siya kapag nakalahati na ang bayad na 150,000 pesos. Kaya hindi na rin niya binigyan ng kulay ang ura-uradang paghingi nito ng down payment. Sabi ko, di ba pwede sa susunod na araw kasi wala talaga akong pera. Meron ako ditong pangbayad sa gulay, 2,500 lang. Sabi niya sa akin, hindi pwede. Ikaw ang kumuha, dapat mag-reservation fee ka. Napilit ni Mrs. Chu si Aiza na mag-down ng 20,000 pesos. So naisip ko yung ipon sa mga bata na nasa piggy bank. Kinuha ko po yung mga pera nila na walang paalam din sa mga bata.
5 days pa lang nang mag-down si Aiza, abay nang hut-hut na naman daw itong si Mrs. Chu. Para naman daw ito sa pag-aasikaso ng mga kinakailangang papeles sa paglipat niya sa isinangla sa kanyang bahay. Para lang makalipat na, nagbigay pa ng 30,000 pesos si Aiza. Sumatotal, 50,000 pesos na ang nakuha ni Mrs. Chu sa kanya. Budol alert! Huwag pumatol sa mga bahay na isinasangla sa iyo kung wala namang maipakitang titulo. Nawawala, bumabalik, bigla na lang dumarating. Sabi nga ng isang sikat na kanta, eto na naman. Tapos sabi niya sa akin, sige ganito, magligpit ka, lilipat ka bukas. Itong hingiin ko sa iyo ngayon 50,000. Babayad natin to sa kuryente kasi walang kuryente sa bahay na titirhan mo. Nagja-jumper sila, hinuli daw. Sa loob lang ng kalahating buwan, umabot sa 160,500 pesos ang naibayad ni Aiza para sa isinasangla sa kanyang bahay. Higit kalahati na ito ng usapan nilang 300,000 pesos. Makailang ulit umano niyang pinakiusapan si Mrs. Chu na isusunod na lang ang balanse sa sangla kapag nakalipat na sila ng bahay. Pero wa-epek ang pakiusap na yan ni Aiza. Tapos pinilit niya ako ng pinilit na magbabayad agad ako kasi maunahan daw ako. Sabi niya sa akin, ang laki ng upa ninyo, tapos yung mga bata mo, tingnan mo yung mga bata mo, kawawang kawawa. Nung nagbigay na ako, sabi niya, pag nakatapos mo to sa akin, yung isa mong anak, ampunin ko. Di na pa, ako para ako nabulunan, bakit naman niya ampunin? Hindi ko naman pinapaampun yung mga anak ko. Pero kapag nagfa-follow up si Aiza, si Mrs. Chu, puro raw paasa. Saan nagsimula yung pagduda mo na parang naloloko na ako? Nung nakabigay na ako sa kanya ng 150. Ang total mo na Ang sabi nahulog. naman niya kasi sa akin, pag nangalahati ka nito, agad-agad, lilipat ka na. So nung araw na yun, nakabigay ako ng halagang 150 na dahil sa hulog-hulog ko noon. Sabi ko, palipatin mo muna kami. So biglang binago niya. Ay, hindi kailangan buo. Buo. Sabi niya, hindi pwede yun kahit saan ka. Kahit saan ka magtanong. Kaya nga, binigay ko sa iyo ang bahay. Ikaw napili ko, na awang-awa ako sa iyo. Ganun ang sabi niya. Ito naman sa part na yun, nakita niya akong kahinaan ko. Nagkita ulit sina Aiza at Mrs. Chu sa isang restaurant noong May 28 para pag-usapan ang pagbibigay ulit ni Aiza ng bayad at petsa ng paglipat. Pero hindi in-expect ni Mrs. Chu na may bubulong na pala kay Aiza na bibisto sa kalokohan niya. Ang manager ng restaurant kung saan silang nakitang dalawa, una na raw naging biktima. Suminya siya sa akin, tapos sinundan ko, sabi ko, ihi muna ako. Sabi ng manager, may sasabihin ako sa iyo. Pumasok kami sa sirang dalawa, doon kami nag-usap. Sabi niya sa akin, kilala mo ba yung matandang yun? Sabi ko, oo. Anong ginawa niyo? Nagsanla naman sa iyo ng bahay. Sabi ko, oo. Alam niya agad. Sabi niya, anong itsura sa bahay? Sabi ko, ito pong bahay up and down. Ito siya, yan, yung bahay na yan, sinanla sa akin yan. Hindi ko man lang matira-tirahan. Ganun ang sabi niya. Huwag kang magpaloko sa matanda niya. Napakasinungaling, maraming kaso yan. Pasabog ang naging revelasyon ng isa pa raw na nabiktima ng modus ni Mrs. Chu. Kaya mabilis na nag-isip si Aiza ng susunod niyang hakbang. Hindi ko pa rin sinabi sa kanya na may nalalaman na ako. Kumbaga, ipon ko. Kailangan na may marami din ako na proof nga talagang naluko na niya ako. Hindi na nagbigay ng anumang bayad si Aiza. Sinagot naman siya ng matalim na dila ni Mrs. Chu. Sabi niya sa akin, ginawa mo naman kaming tanga. Huwag mo kaming pantayin dito. Ikaw nangangailangan sa amin, hindi kami. Budol alert! Mag-ingat sa mga transaksyon tulad ng pagsasangla. Kailangan ng kontrata para maprotektahan ang nagsanla at pinagsanlaan. Ipanotaryo ito pagkatapos lagdaan. May mga red flag bang dapat layuan kapag sinangla ang bahay sa isang mangungupahan?
Generally, ang sanglatira, pinapayagan naman ng ating batas. Isa itong uri ng tinatawag nating Contract of Anti-Crisis under the Civil Code of the Philippines. Kung gusto nila na safe, hindi sila mabudol, hindi sila ma-scam, dapat nakalagay ang amount ng principal at interest sa isang kasunduan. So make sure na hindi lang oral, no, yung inyong transaction, dapat ito ay nakasulat. At mas maganda rin, no, mas safe kung ito ay papanotarize nyo. Dapat tingnan din kung sino yung may-ari ng property, no, kung kaya mong titignan o i-check ko yung titulo, kung siya ba talaga, kung sino yung kadil mo, siya ba talaga, sa kanya ba nakapangalan yung property na kanyang sinasangla. Dapat ay, kung magbabayad ka, mas maganda pumunta na kayo sa property at mas mabilis na i-take possession mo na, no. The moment na magkapirmahan, magbayad, nasa iyo na yung property. Kasi kung meron ng ibang nandoon, ay pahirapan na mapaalis yun. Kailangan ng due process sa law para hindi rin grave coercion or makasuhan pa ng iba pang bagay. May 30, ipinablatter na ni Aisa si Mrs. Chu. Sagad na raw kasi sa buto ang pambibilog niya sa kanyang ulo. Sige, kahit saan ka magreklamo, harapin kita. Sabi niya, isipin mo, Aisa, yung sinabi ko sa'yo, marami kong kakilala dito. Susunod, sanglatira na nauwi sa pera-pera? Mapag-ayos pa kaya? Huwag bibitiw sa Budol Alert. Inalok si Aisa nang nakilala niyang si Mrs. Chu ng pinagsasanglaang bahay sa Pasig City. 300,000 pesos ang sangla at kung sakaling hindi maibalik ng may-ari ang pera, sa kanya na ang bahay at lupa. Sakto naman dahil ilang taon ng pangarap ni Aisa na magkaroon ng house and lot. Napakita niya agad yung bahay pero sa labas lang, hindi yung loob. Tapos dinala agad sa bahay mo at naniningil na. Sabi ko, pwede ba tingnan natin para makita ko gaano kalaki ang bahay? Sabi niya, hindi pwede, baka makasuhan ka pa. Nagbigay na si Aisa ng 160,000 pesos kay Mrs. Chu, pero hindi pa rin siya nakalipat sa sanglatirang bahay. Dito na siya umalma. Ang inaasahan ko pa naman yan, pag nandyan ako nakatira, yung pera kong kinikita araw-araw, iipunin ko na yun. Saka ibabayad ko sa utang na pinautang mo sa akin. Para matuldukan na ang hiwaga sa bahay ni Lola. Siya na mismo ang nagsugod bahay sa sinangla sa kanya ni Mrs. Chu. Pero pagdating doon, may iba na palang nakatira. Sabi ng babae, baliw, bakit maglilinis? Medyo napaatras ako eh. Sabi ko, hindi mabuti na lang siguro, magtulungan na lang tayo. Huwag ka lang magalit sa akin kasi biktima din naman ako. Wala akong kalam-alam na naisanla na pala niya sa iyo matagal na. Sabi niya, 7 months pa lang, paalisin kami dito. Itong bahay na to hindi ka pwede tumira kasi nandito pa kami. Yan ang sabi niya. Hindi pala siya ang number 1, kundi number 2 lang. Ang dapat na dream house, tila naging horror house sa paningin ni Aisa. Halos mapasigaw siya sa takot dahil sa pagkakabudol ng pinaghirapan niyang pera. So, sabi ko, hindi ko na lang to ituloy kung gano'n naman lang. Parang niluluko mo na talaga ako ng harap-harapan. Naguguluhan ka na rin sa storya. No, nagtanong ako sa kanya na, ano ba talaga ang totoo? Huwag mo naman akong lukuhin ng ganito kasi alam mo naman, nakita mo yung hanap buhay namin. Si Mrs. Chu pa raw ang malakas ang loob na umatras sa usapan. Pero past due na, hindi pa rin naman ibinabalik ang 160,000 pesos niya. Ano na? Babalik ko sa iyo yung pera mo kung ganun ang gusto mo. Saka huwag ka na magsalita. Yung sabi niya sa akin, huwag ka na magdami ng kwento. Nag-house tour ako sa compound kung nasaan daw ang bahay na sinanla ni Mrs. Chu kay Aisa. So nandito nga po tayo ngayon sa Pasig, sa harap ng mismong bahay na di umano ay sinasangla nga po sa iba't ibang mga tao. Sabi nga po nila, meron daw nakatira dito sa ngayon. Puntahan po natin at i-check natin kung merong nakatira doon. Tao po. Ayan. Hello po. Nakiusap ang nakatirang pamilya sa bahay na wag na silang ipakita sa kamera. Pero kinumpirma nilang isinanla ito sa kanila ni Mrs. Chu sa halagang 170,000 pesos at 8 buwan na raw sila dito. Paniwala ni Aisa, pinaiikot ni Mrs. Chu hindi lang ang ulo kundi ang pera na mga pinagsasanglaan niya. Pagkatapos ibulsa ang perang ibinigay ni Aisa, ibabayad naman daw ito ni Mrs. Chu sa ibang taong pinagsanglaan niya ng bahay. Meron nga pong nakatira doon
Pero siya po mismo ang nagsabi na si Miss Raquel Chu rin po ang nagsanla sa kanya nung bahay at 8 months na raw po siyang doon nakatira. Kilala umano sa Barangay Palatio si Mrs. Chu. Hakot award raw siya pagdating sa sumbong at reklamo. Meron po mga previous na may mga record po. Ganun din, tulad din yung kaso ni Ma'am Presensya Bakiran. So bali lagi pong ganun kumbaga yung inirereklamo sa kanya. Opo, yung San Latera. Kasi nagkakaroon, pagka sinasampa kasi yung reklamo sa kanya. Siguro nagkakaroon sila ng settlement, naayos din. Kaya nakakalibre siya. Base sa natanggap po reklamo sa kanya, siguro mga 5 tao na yung nagreklamo sa kanya. Dinala na ni Aisa ang reklamo niya kay Mrs. Chu sa barangay at doon sila nagharap. Pero nangako si Mrs. Chu na ibabalik ang kinuha niyang pera. Kaya hindi nagsarado ng pintuan si Aisa na bigyan pa siya ng one more chance. Sinabi ko sa kanya, sige po, bibigyan po kita ng 1 linggo. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Kung na-discover mo na na-scam o nabudol ka, actually, pwede mo kasuhan ng estafa. Bakit? Dahil under the revised penal code, ang estafa may fraud o deceit at nagbigay ka ng pera. Pero yun naman pala, naloko ka, no? So, pwede mo siyang kasuhan ng estafa, bukod pa sa iba pang mga bagay, no? Kung may iba pa siyang panlulokong ginawa, o may iba pa siyang krimen na ginawa. But kung maramihan din kayo, pwede ring syndicated estafa, kaso nyo, no? So, marami naman pwedeng gawin. Yun nga lang, is that kung ang ating mga kababayan na nabudol, ay syempre, 'di ba, yung kinikita natin, ang mahal din magbayad ng lawyer, pahirapan din, no? So nare-recognize natin na bago pa tayo dumating dun sa point na kailangan magkaso, mas magandang maging mapanuri na rin tayo. Makalipas ang 1 linggong palugit na bigay ni Aisa, binalikan namin siya at kinumusta kung natupad ang napagkasunduan nila. Umaasa naman po ako na may babalik niya yung 170,000 ngayong gabi. Sana wala naman akong ibang maisip kung umasa na lang sa kanya. Sinabi niya kasi nangako siya talaga ngayon. Na, Sa katapusan ng araw na to. sa katapusan ng araw na to, nangako siya na babalik daw niya ang pera. Pero mas matigas pa raw sa bahay na bato ang ulo ni Mrs. Chu. Ang pangako kasi, napako. Ano bang iniisip mong gawin kung sakaling hindi pa rin siya makapagbayad sa araw na to? Demanda ko talaga siya, akyat ko siya sa korte para naman din hindi na siya makaulit sa iba. Hiningi namin ang paliwanag ni Mrs. Chu kung bakit nabigo na naman siyang ibalik ang pera ni Aisa. Pero hindi siya humarap sa kamera. Humingi ulit siya ng 5 araw na extension para mabayaran ng nagrereklamo sa kanya. Pero si Aisa, desidido nang dumiretso sa korte para magreklamo. Wala na kasi siyang natitirang pasensya kay Mrs. Chu, lalo na ngayon na wala pa rin siyang matirhan. Ibalik naman lang niya yung pera ko at saka maibalik ko din sa unautangan. Simula uli kami ng panibagong ipon naman. Kasi mahirap pag pinatagal din niya, wala na ako. Sa mga katulad ko na walang kaalam-alam talaga, dapat suriin nila, kilatisin din nila na maayos yung tao na hindi sila maluloko. Tsaka wag sila basta-basta magtiwala sa mga matatamis na pangako. Susunod, nahook sa murang gadget, nabudol ng identity theft? Paano? Yan ang dapat mong abangan sa pagbabalik ng Budol Alert. Tayong mga buyer, syempre, sigurista sa mga binibili natin online. Pero ang mga online seller, syempre gusto ring maniguro na legit ang buyer nila. Kaya naman nagpapalitan ng ID ang online seller at ang online buyer. Pero delikado yan, ha? Dahil takaw budol yan, di ba, Marian? Tama ka dyan, Luchi. Yung takaw budol na yan, dyan nag-uumpisa. Yung tinatawag nilang identity theft. So paano? Ano nangyayari dyan? Ang siste, itong mga nambibiktima na ito, no, kukunin nga yung mga ID, personal information mo. Tapos, ito yung gagamitin nila para makapangbudol at makapangbiktima pa ulit.
Malaking pagbabago ang hatid ng work from home setup sa mga empleyado. Marami ang nakapaghanap buhay habang komportable sa loob ng kanilang mga bahay. Kaya maraming ganadong bumili ng kanya-kanya nilang gadget na gagamitin sa trabaho. Ang nakilala kong si Rika, sinikap talagang makaipon para makabili ng sarili niyang laptop. Sakto namang nakapasok siya sa isang e-commerce company noong kasagsagan ng pandemya. October 21, 2021, laking tuwa ni Rika nang makahanap siya online ng buy one take one na laptop. Pang-work ko po sana kasi pandemic po noong time na yun, di ba po? Nag-inquire po ako sa Facebook po, nakita ko po yung post po nung babae. Bali, nagtanong po ako kung magkano, tsaka specs po nung laptop. Sabi niya po is 4K po. Nakausap niya ang seller na nagpakilalang si Abby Guwayko. Sa post niya, nakasaad na magsasara na ang store nila at nagpapaubos na lang ng stocks kaya mura nang ibinibigay ang mga gadget kasama na ang ibinebentang laptop na gustong bilhin ni Rika. Nagtanong po sa kanya kung saan po location niya. Sabi niya po sa akin, taga Palawan siya. If okay lang po daw sa kanya, meet up. Sabi ko po sa kanya, malayo po. Ganun. Sabi ko, bali, ano pong mode of shipment po na pwedeng, sabi niya po sa akin, LBC. Magaling sa sales talk si Abby kaya hindi raw mahahalata kung may sinasabi itong hindi totoo na papayag siyang mag-down ng 2,500 pesos para sa laptop. Nabigyan din kaagad niya si Rika ng date kung kailan may de-deliver sa kanya ang binibiling item. Parang na-hype po ako dun sa sinesend niya po. Tapos sabi ko, bali ilang araw po darating. Sabi niya, 2 to 3 days daw po. To Palawan pa po siya. Nang i-check sa website ng courier na magdadala umano ng mga laptop, ang lead time na ibinigay ni Abby kay Rika, tugma naman ito sa delivery time ng buy one take one na laptop na galing Palawan at i-deliver sa Caloocan City. Kaya kahit paano, nabawasan ang pagdududa niya. Bali po, nagtanong po ako sa kanya nun na kung ano po yung mode of payment po namin. Sabi niya po sa akin, e-wallet na lang po. Budol alert! Hanggat maaari, dapat cash on delivery ang mode of payment sa papasuking transaksyon. Kung magbabayad online, siguraduhin verified ang e-wallet account na pagpapadalhan ng inyong bayad. Pero dahil unang beses niyang bibili ng gadget online, hindi rin basta-basta nagtiwala si Rika. Sinubukan pa raw niyang tanungin si Abby kung pwedeng mag-cash on delivery o COD na lang. Pay now din po, ganun sabi niya sa akin. Ang ginawa ko po, sabi ko sa kanya nun, hingi po ako ng assurance na kung legit po talaga yung transaction natin, ganun sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, wag ka po magalit kasi parang yung tono niya po ng pag-aanay, parang kinokonsensya ka na po na na totoo talaga siya na tawag. Sis, pwede po humingi ng assurance ngayon na legit po yung transaction natin. Sis, tao po ako kausap. I can send my ID to. Or gusto mo, sabay tayo pumunta ng padalahan po. Nagpadala ang nagpakilalang si Abby ng mga pruwebang legit siyang seller. At para quits, hiningi ni Abby ang ID ni Rika bago niya ibigay ang kanya. Nag-send po ako sa kanya ng IDs. Mga IDs ko po. So yung ID with pictures. Paulit po siya. Noong time na yon na sabi niya, pwede po maliwanag po yung picture. Sabi niya, tapat daw po ako sa ilaw, ganyan. Para kitang-kita po talaga siguro yung ID ko. Matapos nilang magpalitan ng IDs, nakumbinsin na si Rika na ituloy ang transaksyon kay Abby. Pero dito na niya napansin na minamadali na siyang magbayad agad ni Abby. May lakad? Sabi niya, baka maubusan ka, ganyan. Kasi baka next week, hindi na ganito yung price, sabi niya gano'n. Kasi limited lang to kasi dami rin nag-order sa akin, sabi niya. Kaya parang na-trigger ako na i-push na magbigay ako ng partial sa kanya ng time na yun. Kaya walang patumpik-tumpik, in-express send agad ni Rika ang halagang 2,500 pesos na down payment at shipping fee.
po. Tapos yun po, sabi niya, sige ma'am, ano ko na po, i-reserve ko na po to sa inyo. Bali, ano po, pag send niyo po sa akin ng full payment po, bigay ko po sa inyo yung tracking number. Kumpleto ang drama ng kausap niya. Kung sino man ang nagdirect sa kanya, magaling. Kaya pinadala naman agad ni Rica ang natitirang balanse na 2,000 pesos. Nag-send po siya sa akin ng picture. Pero wala po yung mukha niya, yung mismo store lang yung nandun. Tapos, nung sabi niya, dito na po ako ma'am, papadala ko na po yung item. Tapos pinitsara niya din po na may dala siyang box. Ay, legit naman pala. Kaya hindi ko na rin po siya binidyo call noong time na yun. Budol alert! Makipag-video call sa kausap para masigurong legit ito bago magbayad. Kung ayaw pumayag, magduda na. Baka budol yan. 3 araw lang dapat natanggap na ni Rica ang biniling buy one take one na laptop. Pero ang nagpakilalang Abby, Best Actress in a Contrabida role pala. Sinend niya agad yung tracking number. Tapos, pag research ko yung tracking number, not match po yung tracking number na lumalabas. Sabi ko po sa kanya nun, bakit po ganon? Mga ilang minuto po, bigla na po siya ng block. Natangay ng nagpakilalang Abby ang award na 4,500 pesos na budol money mula kay Rica. Sabi ko ganon. Sabi ko, ay sabi ko, bakit na-scam ako? Pinagtrabahuan ko po yung pinambili ko dun eh. Tiniis ko na hindi masyadong gumastos. Kahit na-block na siya ng kausap niyang seller, hinanap ni Rica ang pangalang Abigail Guayco sa social media. Pero nasorpresa siya sa nakita niya. May lumabas pa na Abigail Guayco. Tapos yun na, parang inaway ko po yun, yung Facebook account na yun na, ibalik mo pera ko, ganyan. Manloloko ka, scammer ka, gano'n. Sabi ko, i-report kita sa police. Sabi ko, gano'n sa kanya. Tapos sabi sa akin nung Facebook account na, real account pala talaga ni Abby Guayco. Sabi niya sa akin, hindi po ako yan. Sabi niya gano'n. Na scam din po ako nang scam sa inyo. Sabi niya gano'n sa akin. Ninakaw na ID, ginagamit sa pangbubudol at nakapangtutrobol. May nag-message po sa akin na scammer nga daw po ako, ibalik ko daw yung pera nila, na-scam daw sila ng gantong halaga. So sabi ko, alin po? Sabi ko, wala pong binibentang ganyan, wala pong alam sa mga sinasabi niyo po. Susunod yan sa Budol Alert. Isang kaso ng identity theft ang nangyari kay Abby Guayco. Ginamit ng mambubudol ang legit niyang pangalan at identification card para lokohin ang buyer na si Rica. Nadawit siya pagkatapos niyang bumili rin ng gadget sa isang seller na nakilala lang niya sa pangalang Cherry May. Nagbenta siya ng phone. Kasi sabi niya doon, yung phone daw po, binibenta niya kasi yung nanay niya daw po may sakit. 7,000 pesos lang ibinibenta sa kanya ang high-end at mamahaling phone. Ang mura ha, pero it's a trap na pala. Para makasure ako na nakukunin mo yung phone, kailangan mag-send ka sa akin ng ID. Tapos, ayun po, nag-send ako ng ID sa kanya. Tapos sabi niya po sa akin, sis, pwede kasama ka sa ID? Tapos nag-send po ako. Tapos yung sinend ko po na picture, may filter pa po yun. Tapos sabi niya, ay sis, wag mo lagyan ng filter. Parang malinaw. Tapos ayun po, ginawa ko din yun. Tapos, then yun na. Sabi ko, isend ko po yung 2K. Budol Alert! Huwag kung kani-kaninong magpapadala ng ID at selfie. Lagyan ito ng watermark para hindi magamit ng iba. Watermark ang tawag sa pangalan, lagda o anumang patunay na sa isang tao ang larawan. Once na yung seller nanghingi agad sa iyo ng information, pag-i-fill up po ito, ilagay niyo yung pangalan, ilagay niyo yung contact number, address, tapos yung ID, hinihingi pa yung ID, wag na wag kayong maniniwala dyan. Doon pa lang, isipin niyo na scam talaga yan. The mere fact na hinihingi sa iyo yung information, pwedeng gamitin yan sa masamang bagay pag binigay mo. So, wag na wag nating ibibigay yung mga information natin sa ibang tao.
Nang magbayad si Abigail ng 2,000 pesos kay Cherry May, hindi dumating ang binili niyang cellphone. Nalaman na lang niya na ginagamit na pala ang ID at mga larawan niya para mangbudol pa ng iba. Isa na nga sa mga biktima si Rica at hindi lang pala siya, kundi marami pa. Hanep, reuse, and recycle. May mga nag-chat sa akin. Pero ilan, mga 10 siguro. Tapos, yun, kasama po yung sa mga scam. Tapos yun, in-explain ko kay Rica na sabi ko ganun nga yung nangyari sa sitwasyon ko, na na-scam din ako. Yung stress, yung anxiety, hindi ka po makatulog kakaisip kasi kinabukasan, iisipin mo, may mag-chat na naman sa'yo. Kasi nung time na yun, buntis pa po ako. Maraming sinasasabihin sa'yo, may mga nagbabanta, may mga hindi talaga naniniwala. Dumulog din agad si Abigail sa mga otoridad. Sa halip na magtago, pinayuhan siya ng mga ito na harapin ng mga maghahanap sa kanya para patunayang wala siyang sala. Sabi nila daw po is, kung ano po yung nakalagay na name dun sa ID na sinend ko, yun daw po yung ilagay ko name sa Facebook ko. Para at least kung may isa-search man ako ng mga na-scam, madali po nila akong mahanap at makakapagpaliwanag po ako ng side ko. Tapos na ba? Naku, hindi pa pala. Pagkatapos gamitin ng mambubudol ang ID ni Abigail, sunod naman ginamit ng scammer ang ID ni Rica. Yung nag-message po sa akin na scammer nga daw po ako, ibalik ko daw yung pera nila, na-scam daw sila ng gantong halaga. Sobrang stress. Tapos parang natutrauma ako. Hindi lang daw online kinompronta ng mga galit na biktima si Rica. Hindi kasi sila aware na pati si Rica, biktima rin ng identity theft. Stress na po ako dun sa tao na yun. Kasi grabe yung ginawa niya sa akin eh. Sinira niya po talaga. Pangalan ko. Parang ako pa po yung lumit yung mundo. Mahigit 20 na ang nabiktima ng mambubudol gamit ang mga ID at selfie ni na Abigail at Rica. Kaya umabot na sa punto na pati pangalan ni Rica nadawit pa sa milyong halaga ng cryptocurrency scam. Sobrang perwisyo ang idinulot nito sa kanya. Mamaya bigla na lang po akong kidnapin dyan, bigla na lang akong barilin dyan. Kaya parang na po akong maglabas-labas or mag-sambay po dyan sa labas. May siya ulit nag-chat, nag-start na mag-ano sa'yo. Sinamahan naman namin si Rica para maghain ng reklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Bukod sa pagbibigay ng salaysay, pinagsulat din si Rica ng Affidavit of Denial bilang patunay na hindi siya ang may-ari ng mga account na gamit ng scammer. Kailangan kung talagang duda kayo, isa sa mga paraan para ma-assure na ito talagang tao ay siya talaga yung nagbebenta, pwede yung mag-request sa kanya na mag-video call kayo para makita mo yung totoong appearance niya. Kung nag-match ba yung ID na binigay niya, nag-match din dun sa video na nakita mo. Nanawagan din ng PNP-ACG sa iba pang mga biktima na agad magsumbong sa kanila para mahuli ang mga nasa likod ng ganitong scam. Maaring tumawag sa kanilang hotline o pumunta sa pinakamalapit nilang tanggapan. Sana tumigil ka na kasi ang hirap na sitwasyon ng mga taong nagagamit mo yung pangalan. Sana matuto ka na, sana mapanood mo to na nandito ka na sa TV, hanap ka rin. Bawat kasunduan, lalo kung malaking halaga ang pinag-uusapan, dapat may pirmadong dokumento. Ugaliing humingi ng resibo at huwag basta maglabas ng pera. Maging maalam at huwag magpalamang. Ako po si Nikki de Guzman. Sa panahon ngayon kung saan laganap ang mga mapagsamantala, hindi na lang pera kundi pati personal na impormasyon tinatarget na. Kaya wag share ng share. Minsan mainam ang manatiling naka-private. Yan ang aking Budol Alert. Ako po si Marian Enriquez. May bagong modus para perahan ka. Laglag vape gang na pag-alagala ngayon sa mga kalsada. Extra Budol Alert!
Ganito ang style ng mga kawatan na yan. Mga estudyante o kabataan ang karaniwan nilang biktima. Magpapanggap silang nabunggo mo ang hawak nilang vape o e-cigarette at ikaw raw ang nakasira nito. Dapat daw magbayad para sa nasirang vape. At kapag tumanggi ang walang muwang nilang target, mananakot namang irereklamo o ipakukulong kung hindi siya magbibigay ng pera. Ikaw naman na ayaw mapatrobol, mapipilitan na lang magbayad. Ganyan-ganyan ang post na nag-viral sa social media, nag-withdraw ng pera sa ATM para ibigay sa scammer. Babala, budol yan. Huwag magpasindak. Humanap kayo ng witness o saksi na pwedeng mamagitan sa inyo. Kung hinamon kang magpabarangay o magpapulis, go! Patunayan mong mambubudol ang nag-aakusa sa iyo. Sa mga magulang dyan, PG o parental guidance is advised. Ipaliwanag sa kanila kung paanong hindi mabudol ng mga kawatan. I-expose natin ang kabalbalan nila para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.